Umaganon nang sabihin nila sa akin na pwede na raw akong umuwi, umiyak ako. Hindi dahil sa nakahinga ako ng maluwag, kahit natoto naman. Hindi dahil sa, wakas, ay humupa na ang sakit at kaya ko na itong tiisin, kahit natoto rin, naman. Umiyak ako kasi 14 na araw akong nakahiga sa hospital bed na. Yon, paulit-ulit na pinapraktis sa isip ko yung sandaling papasok ang asawa ko sa pintuan. At sa bawat bersyon ng eksenang yon sa isip ko, nakangiti siya. Hindi siya nakangiti. Nakatayo lang siya sa may pintuan ng room 402, suot pa rin ang jacket niya, hawak pa rin niya ang phone niya, at yung reaksyon sa mukha niya ay yung mismong laging nakapaskil sa mukha niya nitong nakaraang 2 taon. Yung tipong mukha siyang mag-explain ng isang bagay sa paraang ipaparamdam niya. Sayo na ang unreasonable mong tao dahil lang may in-expect ka mula sa kanya. Kakaiba yung reaksyong yon. Mapagpasensya. Parang mabait. Yung hitsura na. Isang lalaking bungbong naniniwala na mas importante ang abala sa syedule niya kaysa sa kailangan ko. You look better, sabi niya. Pakiramdam ko rin. Mas okay na ko. Sagot ko. Naklear na ako ng doktor. Kaninang umaga. Kailangan ko lang ng alalay sa akin papuntang kotse. Yung kaliwang kamay ko kasi medyo mahina pa. Pumasok din siya sa wakas sa loob ng kwarto, pero sapat lang para sumaraang pinto sa likuran niya. Hindi siya umupo. Hindi siya lumapit sa akin. May dinner ako with Mr. si mamayang gabi. Tiningnan ko siya. 6 weeks na tong nasa kalendaryo ko, Bea. Alam mo naman kung gaano kaimportante ang mga kliyenteng to sa law firm. Kay Mr. Sai pa lang, halos 100 million pesos na ang annual billings natin. Marco, mabagal kong sabi, madidistarge ako sa ospital ngayon na emergency. Surgery ako 12 days ago. Tinanggal yung pali ko, kalahati nga atay ko. Alam ko kung anong nangyari sa iyo. Nandun ako. Nandun siya. Salop na humigit kumulang 4 na oras noong unang araw, bago niya inexplain. May urgent hearing daw siya na hindi niya pwedeng ay reschedule. Ang papa ko ang nagbantay sa akin gabi-gabi. Ang papa ko, na 63 years old at nagpapatakbo ang isang kumpanyang may 1,100 na empleyado, ay natulog o sa isang silya sa tabingang kamakwaraw-araw sa loob ng 2 linggo. Habang ang asawa ko umaatan ng ma-dinner, hearing, at kung ano-ano pang pumupuno, sa schedule ngang isang lalaking nakapangasawa ngang mayaman at inisip na dahil doon, napaka-importante na niya. So, anong sinasabi mo sa akin ngayon? Tanong ko. Sinasabi ko na pwede kang ihatid ni Danny Chapawi? Nag-offer na siya. Si Danica ang best friend ko. Si Danica na bumibisita rin araw-araw, dinadalhan. Akong totong pakain galing sa paborito kong Thai resto sa BGC at umiyak sa hallway kapag akala niya hindi ko siya naririnig. Hindi sa hindi ako nagpapasalamat kay Danica, pero hindi ko siya asawa. Papasundayin mo ako sa best friend ko sa ospital, sabi ko, pagkatapos kong muntik mamatay, para lang makadiner mo yung kliyente mo, hindi lang siya basta kliyente, at dadalhin mo yung kotse ko. Mahina ko lang itong sinabi. Hindi siya tanong, kasi alam ko na ang sagot. 3 linggo na niyang ginagamit ang kotse ko. Yung Lexus SUV na niregalo ni Papa noong 30th birthday ko, simula nang ibenta niya yung luma niyang sasakyan. Nagdesisyon siya, nang walang paalam, na gamitin muna ang sasakyan ko habang wala pa siyang bagong kotse. Kahit papaano, nakita kong nakonsensya siya ng konti. Nasa tiyasa pa yung sa akin. Since October pa yon, Marco, matagal ang proseso. Tinitigan ko lang siya, tinanggal na yung mamonitor sa katawan ko kaninang umaga. Pero promise, nararamdaman ko pa rin yung sarili kong pulso kalmado pero malakas. Isang bagay na pinarealize sa akin ng surgery at ng 14 days sa hospital na hindi ko dapat i-take for granted. Pumunta ka na sa dinar mo, sabi ko. May nagbago sa reaksyon niya. Relief karamihan. Yung mabilis ang anino ng guilt, na madaling i-brush off ng mga taong sanay,
nasanay ng magpalusot. Uwi ako bago mag-alas 10. Mag-usap tayo mamaya. Sabi ko. Umalis siyang hindi man lang ako hinahalikan. Ni minsan. Hindi niya ako hinalikan sa loob ng 14 na araw. Hinintay ko munang marinig yung tunog ng elevator bago ko kinuha ang phone ko. At tinawagan si Papa. Sumagot siya sa pangalawang ring, tulad ng lagi niyang ginagawa, na parang hinihintay niya talaga ang tawag ko. Pa, sabi ko, kailangan ko po kayo. Nandun siya in 40 minutes. Hindi niya ako tinanong kung anong nangyari, hindi, agad-agad. Tinulungan niya yung nurse na ilipat ako sa wheelchair, binuhat ang magabag ko. At itinulak ako, palabas sa hospital taglay yung parehong kalmadong presensya na ibinibigay niya sa lahat ng mahihirap na sandali sa buhay ko. Hindi maingay na tao ang papa ko. Hindi siya nagtataas ng boses o nagbibitaw ng matitinding salita. Ang ginagawa niya, lagi siyang nandiyan, palagi, nga, para ang ilang taon kong sinubukang hindi ikumpara sa lalaking pinakasalan ko. Sa loob ng sasakyan, habang umaandar na kami, nagsalita siya, anong nangyari? Kaya sinabi ko sa kanya. Kinuwento ko si Marco at yung dinner, yung kotse, yung 4 na oras lang na. Inilagi niya sa ospital bago siya umalis para sa hearing at bumalik sa buhay na parang walang nangyari habang ako nag-aral ulit kung paano huminga na kalahati lang ang atay. Kinuwento ko yung nakarang 2 taon yung nga dinner na makisalang ako, yung nga events na hindi niya pinuntahan. Yung maparang nababawas sa joint accounts namin na maliliit, lang kaya akala ko na mali lang ako ng compute, hanggang sa tumigil na akong mag-check kasi pakiramdam ko nagiging praning na asawa ako. At ayokong maging praning na asawa. Nakikinig lang si Papa ng walang patit. Isa ito sa matalan niya. Nakapagpatayo siyang isang kumpanya mula sa wala. At nagawa niya yon sa pagiging taong pinakamatagal makinis sa loob ng kwarto bago magsalita. Nang matapos ako, tahimik lang siya sandali. Tapos sabi niya, may tatanungin ako, at gusto ko sagutin mo ako ng toto. Okay? Gaano katagal mo nang alam na may mali? Tumingin ako sa bintana. Nasa skyway na kami, tanaw ang ngailaw ng bigise at makati sa pabaksak na dilim ng hapon. Naisip ko kung gaano kakakaibang makita, ulit ang labas, ang makagalaw sa mundo matapos ang 14 days na puro kisame lang. At ang nakakabinging katahimikan ng ospital tuwing alas 3 ng madaling araw. Isang taon, sabi ko. Siguro mahigit pa. Tumango siya. Wala siyang sinabi kung bakit ako naghintay o kung ano sana ang ginawa ko. Tumango lang siya tapos sinabi, pinatiknan ko kay Junyong nga. Numbers last week? Si Tito yun ang Chief Financial Officer, CFO, ni Papa. 18 taon na, siyang nagtatrabaho kay Papa at kilala sa pagtuklas ng mabagay na tinatago. Lumingon ako sa kanya. Anong klaseng numbers? Yung klaseng magpapaliwanag sa mga bagay na napapansin ko na nitong nakaraang 8 buwan. Pinasok niya ang sasakyan sa exit ng highway, kalmado at kalkulado. Naging masyadong busy ang asawa mo, Bea. Ang kondo na kinalakihan ko ay nasa 14th floor ng isang building sa Rockwell na. Pag-ari mismo ni Papa. Inoffer niya yon sa amin ni Marco nung kinasal kami. At tinanggap yon ni Marco nang may tuwa ng isang lalaking nakakaintindi sa halaga ng real estate na toto naman dahil isa siyang real estate attorney. Isang bagay na nagbigay sa akin ng kaunting kaba noong binalikan ko sa isip ko. Ang kondo na yon ay nakakahalaga ng nasa 200 million pesos. Wala kaming binabayarang upa. Inalalayan ako ni Papa papasok at pinaupo sa coach. Nagtimpla siya ng tesaa, bagay na lagi niyang ginagawa kapag seryoso ang sitwasyon. Tapos binuksan niya ang laptop niya sa coffee table at iniharap sa akin. Sumari lang yan, sabi niya. Nasa kay June yung full documentation. Nagbasa ako. Matagaw bago ko natapos. Hindi dahil komplikado. Yung dokumento kahit komplikado na kundi dahil tumitihil ang utak ko sa tuwing may nakikitang numero, petsa, o transaction description. Parang kotseng namamatayan.
na makina kapag binibigla mo sa silinyador. May pirma si Marco sa operational account ng property management company ng pamilya namin simula nang makasal kami. Standard practice yan. Paliwanag nun ni Papa. Isang courtesy para maramdaman niyang kasali siya. Ang account na, yun ay ginagamit pambayad sa mga vendor, maintenance contracts, insurance, premiums. Hindi siya sikat na account. Hindi siya yung tipong papansinin mo. Pero pinyansin yun ni Marco. Sa loob ng 19 months, gumawa siya ng 143 transfers. Bawat isa ay nasa pagitan ng 200,000 hanggang 450,000 pesos sa diyang inilagay sa halagang hindi magdi-trigger ng automatic flagging ng bangko. Bawat transfer, duman sa isang dumi, corporation na nakaregister sa Pasig na matapos ang matinding investigasyon ni Tito Jun ay nakaling sa isang kumpanyang isa lang. Ang opisyales, isang babaeng nangangalang Pamela Santos. Ang babaeng ito, 14 months ago, ay lumipat sa isang 2-bedroom condo sa BGC na 150,000 pesos ang upa, buwan-buwan. Ibinaba ko ang tsako. Finorgan niya ang pirma mo, mahinang sabi ni Papa. Sa initial authorization, na nagbigay sa kanya ng access as secondary signatory sa 3 pang additional account. Yung original na dokumento na pinirmahan mo, isang account lang ang sakop. Nahanap ni Jun yung original files sa storage. Makano lahat? Tanong ko. Kakaiba ang tunog ng boses ko. Walang emosyon, kalmado lang. Halos 15 million pesos over 19 months. Muntik na akong mamatay 12 days ago. Nakahiga ako sa hospital bed, nakakabit sa mga makinang nagmomonitor ng tibok ng puso ko, habang ang asawa ko ay nagtatransfer ng pera mula sa kumpanya ng pamilya ko papunta sa account ng isang babae sa BGC. Tapos bibisitahin lang niya ako nga 4 na oras bago siya pumunta sa isang hearing. Kailangan mong sabihin sa akin kung anong gusto mong gawin, sabi ni Papa. Kausap ko na si Jun, handa na ang abogado natin. Nasa akin na lahat ng kailangan para pumunta sa NBIO sa Fiscal's Office bukas ng umaga. Pro buhay mo, to Bea. Hindi ako kikilos nang wala ang go signal mo. Naisip ko yung reaksyon sa mukha ni Marco sa pintuan ng ospital. Mapagpasensya, parang mabait. Yung reaksyon ng isang lalaking nag-explain sa asawa niya. Dahil iniisip niyang hindi ito nag-isip ng mabuti. Gawin niyo na po, sabi ko. 3 tawag ang ginawa ni Papa ng gabing yon. Ang una ay kay Tito Jun para ay authorize ang paggawa ang full forensic report. Ang pangalawa ay sa family. Lawyer namin, si Ate Patricia Reyes. 30 years nang nagpa-practice ng batas. Ate Pat, at nang tawagan siya ni Papa ang 9:30 ng gabi ng isang Martes. Sumagot, siya agad at sinabi lang, sabihin mo sa akin anong kailangan mo. Ang pangatlong tawag ay ginawa niya ng pribado, sa kusina, narinig ko lang ang ilang bahagi panggalan ng building, mga salitang change locks at unauthorized na siya, at ngayong gabi mismo, umuwi si Marco ang 10:47 ng gabi. Alam ko ang eksaktong oras kasi nakaupo ako sa living room, doon sa couch kung saan ako iniwan ni Papa. Hawa ang tasa ang saa, na isang oras ko nang hindi iniinom. Napahinto siya nang makita ako, maluwag na ang necktie niya. Amoy alaksiya at may kakaibang amoy, mainit at hindi pamilyar. Pabangong hindi ko kilala. Gising ka pa, sabi niya. Oh, kamusta pakiramdam mo? Medyo tumagal yung dinner. Sorry. Ibinaba niya yung masusi sa mesa malapit sa pinto. Nga susi ko. Nilapak niya yung nga susi ko. Masyadong madaldal si Mr. C kapa nakahanap ng buwelo. Naihatid ka ba ng maayos ni Danica? Si Papa ang nag-uwi sa akin. Natahimik siya sandali. Right, good. Naglakat siya papuntang kusina. Kukuha lang ako ng tubig. Marco. Tumigil siya. Alam ko na yung tungkol sa accounts. Sinabi ko yon sa parehong tono ng pagsasalita ko buong gabi. Tahimik. Pantay.
kung paano magsalita ang papa ko kapag seryoso ang mga bagay-bagay. Alam ko yung tungkol sa mga transfers. Alam ko yung tungkol sa Dumicorp. Alam ko yung tungkol sa Chondo sa BGC at yung babaeng nakatira doon. Napakatahimik ng sumunod na mga sandali. Nang humarap siya, wala na yung mapagpasensyang reaksyon sa mukha niya. Ang pumalit doon ay isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya, isang tinging kalkulado at mabilis, parang lalaking nag-compute ang numero. That simula niya, hawak ng mga abogado ni Papa ang complete forensic documentation na-identify at na-authenticate na yung mga pinikemong pirma. Nasa fiscal's office na si Ate Patricia Reyes bukas pagkabukas nito. Huminto ako. Si Ate Patricia Reyes, para sa kaalaman mo, ang lead prosecutor sa isang malaking estafa case noong 2019, bago siya nagtrabaho para kay Papa. Gumiling ang panga ni Marco. Ngayong gabi, pagpapatuloy ko, pinalitan na yung ngalok ng Chondo na to. May note na sa building manager na hindi ka na authorized resident, deactivated, na ang access code mo sa parking. Tinanggal na rin ang pangalan mo sa mga utility accounts. Tiningnan ko siya ng diretso. Ipapabox ang mga gamit mo at pwede mong kunin sa konsiyerge ng building. Ay coordinate mo na lang yon sa opisina ni Papa. Bea, nagiba ang boses niya. Nandun pa rin yung pagiging kalkulado, kung gano na sa ilalim nito. Urgent. Halos desperado. Kahit ano pang akala mong nahanap niyo, may explanation yan. Yung korporasyon, business arrangement, yon, client referral situation na. Tumigil siya. Muntik na akong mamatay, sabi ko. 12 days ago, inabot ng 4 na oras ang emergency surgery ko habang nasa hearing. 14 na gabi akong natulog sa hospital bed. Binisita mo lang ako ngang binilang ko 11 hours sa loop ngang 2 linggo. Ibinaba ko ang tasa ko at sa parehong time frame na yon, 6 na beses kang transfer ng pera mula sa operational account ng pamilya ko. May dumaan sa mukha niya ang unang totoong emosyon na nakita ko sa kanya matapos ang napakahabang panahon. Takot, karamihan. At sa ilalim nito ito ang bahaging madalas kong maisip sa mga susunod na buwan, isang klase nga pagkapagod. Ang pagkapagod ng isang lalaking matagal nang nagpapanatili ng isang gawa-gawang kwento. Kunin mo na yung magamit mo, sabi ko. Ngayong gabi, kung pwede. Magpapadala si Papa ang tao para palitan yung nga natitirang lock bukas ang 7, ng umaga. Umalis siya makalipas ang 2 oras, dala ang 2 maleta. Tinawag pa niya ang pangalan ko sa may pintuan sa boses na hindi ko pamilyar. Hindi ako sumagot. Nagstay si Papa. Natulog siya sa guest room. At ngayon, nakatulog siya ng maayos sa isang totoong kama. Kinaumagahan, nagluto siya ang itlog, umupo kami sa hapagkainan. At kinuwento niya ang natitira pang nahanap ni Tito Jun. Mas malala ang buong larawan kaysa sa summary. Ginamit din ang pagkangpirma ko. Hindi lang sa operational accounts, kundi pati sa refinancing application ng isang commercial lot na pag-ari ng pamilya namin sa Quezon City. Nilista ni Marco ang sarili niya bilang co-owner sa application. Hindi natuloy ang aplikasyon dahil may nakitang inconsistency yung bangko, pero ang intensyon niya nakadokumento sa mga email sa isang personal account na nakuha nga investigator ni Tito Jun sa legal na paraan. At na-review na ni Ate Pat. Nagbubukas ang fiscal's office ng 9 AM, kinausap sila ni Ate Pat ng 9:15 AM. Kinontak na opisina si Marcon Uxitoista. Nelia kumenta kaksi AM. Alam ko ito kasi 3 beses siyang tumawag sa akin sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ngang tanghali. Hinayaan ko lang na mapunta sa voicemail. Tumawag si Ate Pat ng 12:30 para sabihing kumuha na ng defense attorney si Marco at nakikipag-kooperate na. Makikipag-areglo, yen, sabi ni Ate Pat. Ganyan naman lagi. Hayaan mo siya? Sabi ko. Bea, huminto siya.
Susubukan niyang humingi ng parte ng tsondo dahil sa tagal niyo raw mag-asawa at sa conjugal properties. Wala siyang binayarang upa kahit kailan, sabi ko. Pak-ari ni Papa ang building ng buo. Hindi kailanman naipangalan sa aming dalawa yung tsondo. Kinausap ko na ang estate attorney natin kaninang umaga. Buong umaga akong nasa telepono habang nagtitimpla ang kape si Papa at nag-stay lang sa kusina. Walang laban si Marco. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Pinalaki ka ng tamangang Papa mo, sabi ni Ati. Pat, dumating si Danica ng hapong yon. May dala siyang patay mula sa paborito kong resto. Umupo siya sa harap ko sa couch at hinawakan ang kamay ko ng matagal na walang sinasabi na siya namang pinakatamang gawin. Nang magsalita siya, tinanong niya, gaano katagal mo nang alam? Maga 1 taon. Sabi ko, na may mali, yon ang kalam ko, yung mga detalye. Si Papa ang nakadiskubre. Kagabi ko lang nalaman ang buong kwento. Okay ka lang ba? Naisip ko yung tanong. Naisip ko yung 30 na kabinapaktingin sa kisama at yung ingay nga kalsada sa Maynila nga. Alas 3 ngang madaling araw na naririnig. Mula sa bintana ngang ospital. Naisip ko yung 11 oras sa loop ng 14 days. Naisip ko yung lalaking ginagamit yung kotse ko papunta sa dinner habang ako nag-aral ulit kung paano huminga. Tingin ko, magiging okay din ako, sabi ko. Inabot ngang 4 na buwan ang legal na proseso. Nakipag-areglo si Marco para ibaba ang kaso falsification at isang concam estafa. Ibinalik niya ang buong halaga, halos 15 milyon pesos, bilang condition and a settlement. Nadisbar siya, yung babae sa Begeche. Lumabas na wala pala siyang kaalam-alam kung saan galing. Yung nagbigay siya ng statement at hindi na kinasuhan. Medyo complicated. Yung naramdaman ko tungkol doon, pero narealize ko na okay lang maging complicated. Napeveda akong makaramdam, nega komplikadong emosyon, at hindi lahat ng bagay kailangan ng closure. Wala ni isang beses na sinabi ni Papa na sabi ko na nga ba. Hindi niya sinabi. Yon tungkol kay Marco nung una silang makita, kahit napansin ko kung paano. Niya pasimpleng inobserbahan ang boyfriend ko nun sa hapakainan. Yung pagtatanong niya nga magabagay na parang small talk pero hindi naman pala. Hindi niya sinabi yon ngayon. Ang ginawa niya, 1 linggo matapos ma-finalize ang kaso ni Marco, pumunta siya sa kondo ko may kasamang kontraktor. Buong araw siyang nag-supervise sa pag-renovating guest room para maging isang mayos na home office kasi nabanggit ko sa kanya minsan, 6 na buwan bago ako ma-ospital, na gusto ko na sanang mag-work from home madalas. Natatandaan ni Papa ang nga bagay-bagay. Isa yun sa mga pinaka-espesyal niyang talong. Nag-file ako ng annulment of marriage nung March. Na-finalize nung July. Ang abogado ko na nirecommend ni Danica at may tahimik na kumpiyansa ng isang taong 20 taon nang nananalo sa ganitong mga kaso, ay inayos ito ng malinis at walang drama. Wala namang pag-ari na worth it pang pagawayan. Lumabas na halos, walang sariling pera at ari-arian si Marco. Natatandaan ko ang araw na nagrant ang annulment. Nakaupo ako sa home office ko, yung kwartong dating guest room, yung kwartong ipinarenovate ni Papa ng isang Martes habang nakaupo lang ako sa couch uminom ng tsa. Nakatingin ako sa labas ng bintana, tanaw ang syudad. Late afternoon na. Ang ganda ng tama ng sikat ngang araw, yung tipong kulay ginto ang paligid kapag July. At naisip ko, yung umaga na na-discharge ako sa ospital, kung paano ako umiyak at sinabi sa sarili ko na dahil yung sa relief. Tingin ko, relief ngayon. Tingin ko, sa isang sulok na, isip ko na 1 taon. Nang nagbibilang ng mga pakukulang niya. Alam ko na nun pa man natapos na ang kasal namin. At ang relief na naramdaman ko ay dahil ang tagal ko nang alam, pero sa wakas, naging isang pinal na desisyon din. Nag-vibrat ang phone ko. Message mula kay Papa. Isang picture ng exterior ng isang bagong building na dinedevelop ng kumpanya niya. Walang caption.
Tulad ng, lagi niyang ginagawa kapag may pinopost siyang proud siya. Tiningnan ko yon sandali, tapos nag-reply ako, ang ganda pa. I save mo kung isang unit diyan. Nag-reply siya agad, nakakaiba para sa isang lalaking nagpapatakbo ang kumpanya. Na mayuno, 100 na empleyado. Ginawa ko na. 2 years ago pa. Binaba ko ang phone ko at tiningnan ang liwanag sa pader. Naisip ko na ganito. Pala ang mga taong nagmamahal sa iyo ng tama. Lagi silang ilang hakbang sa unahan. Hindi para kontrolin kung saan ka pupunta, kundi para masigurong saan ka man bumaksak. May solidong sasalo sa'yo. Narinig ko ang ugong ng syudad sa labas ng bintana. Medyo kumikirot pa rin ng kaunti ang kaliwang bahagi nga katawan ko. At magiging ganito pa ito sa susunod? Na isang taon sabingam nga doktor isang paalala kung gaano ako muntikang mawala. Nagdesisyon akong ituring ito bilang isang paalala hindi lang ang kung ano ang na-survive ko, kundi ng mismong simple at pang-araw-araw na himala ng pagiging buhay. Ang pagkakaroon ng tatay na sumasagot agad sa pangalawang ring pa lang. Ang pagkakaroon ng best friend na magdadala ng patay at hahawakan ang kamay mo. Nang hindi pilit binabasak ang katahimikan. Ang malaman, sa wakas, ang pinakaibangang isang lalakang magpapakita ngang 4 na oras at tatawagin yung pagmamahal. Laban sa isang lalaking matutulog sa silya ng 14 na gabi at tatawagin yung normal na Martes lang. Binuksan ko ang laptop ko. May meeting ako in 20 minutes, ang unang project na. Tinanggap ko simula ng maospital ako. Isang maliit na consulting gig para sa isang NGO na sinusuportahan ng kumpanya ni Papa. Buong umaga kong nire-review ang financials nila. Nagnonote sa gilid tulad nang tinuro sa akin ni Papa naghahanap nga magay na tinatagong hindi makita. At lumabas na, napakagaling ko palang maganap ngam gayon. Naging maayos ang meeting. Pagkatapos, tumayo ako sa bintana sandali bago ko isara ang laptop. Pinanot kong bumaksak ang dilim sa mga building, walang partikular na iniisip. Sobrang hina ng kirot sa kaliwang tagiliran ko. Napakaingay ngang Maynila tulad ng inaasahan sa ganoong oras. Puno ang nga taong, patungo sa isang bagay, o papalayo sa isang bagay, o simpleng dumadaan lang sa ordinaryo at hindi mapapalitang proseso ang araw-araw na buhay. 31 years old. Ako. Nakasurvive ako ng emergency surgery at ng isang kasal na isa. Palang mabagal at kalkuladong nakawan. At nakatayo, ako sa isang kwartong, ipinagawa nga papa ko para sa akin. Sa isang building na pag-ari nga papa ko. Habang may nakareserve na unit 2 palapak mula rito na inilaan niya na para sa akin. 2 taon bago ko pa man isiping kakailanganin ko ito. At naisip ko, hindi ito ang buhay na pinlano ko. Pero mas maganda pala to.